Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Matagal ko nang gustong sumulat sa inyong programa para i-share ang aking mga totoong karanasan sa buhay. Alam kong magugustuhan ninyo ito at sana'y mapili po ninyo itong i-upload sa inyong YouTube channel. Papadudod ako po si Leviticus Donilla, pero mas kilala po ako bilang Levi. 24 years old na sa ngayon at isang working student. Just to inform you, taga Mindanao po ako and our school is located at General Santos City. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng dati kong eskwelahan para naman hindi rin masira ang reputation nito. Anyway, I've been a student in our school ever since nursery pa. And of course, hindi mawawala yung mga ghost stories like sa CR ng junior high school building na may nagpakamatay na babae. And then sa rooftop naman ay may batang gumagala daw doon around 6 p.m. Pati na rin yung mga tumalon daw na babae galing sa rooftop dahil ayaw niyang malaman ng parents niya na nabuntis siya. Mga ganong stories. Of course, I can't deny the fact na pag kinukwento nila ay sobrang nanginginig ako at tumatayo pa ang balahibo ko. Thankfully ay hindi pa naman ako nakakakita ng mga multo. But everything changed noong mga around the middle month of the school year. Ang out namin ay 4:40 p.m. but then tumatambay pa ako sa school hanggang 7 p.m. since sabay kaming umuwi ng mama ko na isang school nurse. Sobrang bored ako noon kaya nagpa siya akong umakyat sa rooftop mga around 6 p.m. na ito kasi medyo dumidilim na talaga ang paligid noon. Sa rooftop, 4 na rooms lang ang meron doon and wala ng tao na naiwan doon so obviously ay ako lang ang mag-isa. Pumasok ako sa room namin at sobrang dilim kaya inon ko ang ilaw. Ang room namin is parang science lab, so may lababo talaga siya. Doon sa may lababo nakalagay yung pahaba naming salamin. Bago ako dumiretso sa lababo ay tumungo ako sa blackboard. Then rumampa ako ng paulit-ulit sa center aisle na parang isang modelo. Last ko na rampa ay dumiretso na ako sa may lababo. Then syempre may salamin, hindi ba? Kaya nahagip ng mata ko na may black na figure doon sa bintana. Pagtingin ko sa salamin ay wala na yung itim na figure. Sure ako na hindi ako namamalik mata noon. Kasi kitang kita ng peripheral vision ko noon na may batang figure na itim na nakadungaw sa may bintana. Binaliwala ko lang rin yon. Ewan ko bakit hindi ako natakot noon. Basta pagkatapos kong mag-ayos sa salamin ay pinatay ko na lahat ng ilaw at bumaba na ako. Days passed. May naikwento ang biology teacher namin na talagang sumakto sa nakita ko noong araw na yon. Ang sabi niya kasi may batang lalaki daw na gumagala sa rooftop pag 6 p.m. daw. Wala daw siyang muka at itim daw talaga siya lahat. Yung teacher namin ay may third eye at sobrang marami na siyang na-encounter na paranormal activities. So ayun, medyo naniwala ako pero hindi pa ako convinced. Baka kasi coincident lang. Pero eto na, after 2 days simula noong unang encounter ay hindi ko inaasahan na mauulit yon. 7 p.m. na noon. Nasa rooftop kami at same room pa rin. Lahat kami nasa loob ng classroom namin, papadudot. Ang bawat isa ay busy sa pagkakanta at pagsasayaw.
Nasa may lababo ako umuupo. Yung classmate ko ay dinala niya yung bata niyang kapatid sa room. Medyo makulit pero hinayaan lang namin basta't hindi niya kami ginugulo sa pagpa-practice, Papa Dudut. May isa kaming classmate na may third eye. Bigla siyang sumigaw. Siyempre ang initial reaction namin is nagulat kami. Then tinanong namin siya kung ano ang problema. Akala ko stress na siya. Kasi nga ay gabi na tapos ay hindi pa rin sila tapos sa production number nila. Kaso ang sinabi niya, may batang lalaki sa bintana kanina walang mukha. Itim siya, yung para siyang anino, ang sabi niya sa amin. Bigla akong kinilabutan kasi yun din yung nakita ko 2 days ago. Na hindi ko naman masyadong pinaniwalaan kasi baka nga wala lang yon. Sinabi ko sa kanya na baka kapatid lang yon ni Virna. Ang sabi niya ay hindi. Andun siya sa atin niya kanina. At saka hindi yun lalabas sa room kasi takot yun sa madilim. Lahat kami, Papa Dudut, ay natakot at umiyak yung dalawa kong kaibigan sa sobrang takot. Kaya naman buwaba na kaming lahat. Hindi na namin tinapos ang practice ng gabing yon. Papa Dudut, pagkatapos noon ay marami pa kaming narinig na same experience mula sa ibang estudyante na nakakakita sa batang itim na walang mukha. Kaya naging topic na ito sa bawat section at ni isa sa amin ay wala ngang mga has na magpaabot ng gabi doon sa rooftop. Pero Papa Dudut, hindi lang yung batang itim na walang mukha ang kinakatakutan ng estudyante sa school namin noon. Dahil kung pakikinggan mo ang experiences ng mga estudyante, sa school namin yon ay iba't ibang mga nilalang o paranormal entities ang sinasabi nila. May mga kaso din na sinasapi ang mga estudyante sa ibang section. Meron ding nagkakasakit na aksidente at nawawala sa sarili. At ang mga tinuturong salarin ay yung mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na mata na naninirahan sa aming paaralan. Ngunit sa kabila ng mga kababalaghang bumabalot sa aming eskwelahan, ay nanatili pa rin akong loyal at nag-decide ako na doon pa rin mag-senior high school. Natatandaan ko pa, grade 11 ako noon. Bagamat ibang building ang senior high school, ay halos katapat lang namin yung JHS building na may rooftop at natatanaw namin yon mula sa aming classroom. At dahil nakapwesto ako noon sa bintana, isa ko sa mga nakakatanaw sa dati naming building. Papa Dudut, may mga pagkakataon na nakakakita ako ng nakatayong figura sa rooftop tuwing alas 4 at alas 5 ng hapon. Na para bang tinatanaw niya rin kami. Minsan natatanaw ko yung batang itim na walang mukha na tumatakbo sa rooftop. Siyempre kapag natatanaw ko yon ay kinikilabutan talaga ako. Pero isang araw ay may natanaw na naman akong isang babaeng estudyante na tumalon sa rooftop. Siyempre nagpanik ako noon, Papa Dudut. Akala ko ay totoo kaya sinabi ko yon sa teacher at mga kaklase ko. Pero ang ending, wala naman palang tumalon na babaeng estudyante. It turns out na multo pala yung natanaw ko sa rooftop ng JHS building. Samantala, bandang November yata noon, nagkaroon kami ng display sa mga works at architectural projects namin sa stage. STEM ang strand ko so todo sikap talaga. Kinabukasan ay inatasan ako na gumawa ng video tungkol sa mga projects namin so ayon, nagplano kami. Kinabukasan ay nag-gather kami ng kaklase ko, 3 kami, yung isa ay babae, may dalang camera tapos yung isa babae rin, taga-assist habang ako naman ay taga-position ng mga projects. Around 7 ay nagsimula na kami tapos hanggang ako na lamang yung nag-video habang yung dalawa ay nag-ready na sa gamit nila para umalis sa room. Tahimik lang yung mga kaklase ko kaya pinagpatuloy ko lang ang pagre-record. Kaso Papa Dudut, napansin ko na tila bumibigat ang pakiramdam ko habang nagre-record ako nang bigla kong maramdaman na may dumaan. Yung anino mula sa bintana ay nag-reflect mula sa labas at malinaw na may dumaan. Tansya ko ay mga 6 to 7 feet ang taas tapos ay parang nakalutang ito dahil iisa lang ang figure niya. Parang mannequin yung dumaan. Napakabilis ng pagdaan niya o kung ano man siya.
Yung dibdib ko ay kumakalabog ng mabilis at nasambit ko na sino yang dumaan. Patanong kong sinabi sa kaklase ko na nakakita rin pala sa pangyayari. Bakit may dumaan? Sabi ng isa kong kaklase na parang kinakabahan sa pagtingin ko sa kanya dahil takot na takot talaga ako noon. May dumaan. Umalis na tayo. Kinakabahang sabi ko. Anong klaseng nilalang kaya yun? Sabi ng isa ko pang kaklase. Dali-dali nag-impake kami ng mga gamit at saka tumakbo papalabas. Tapos napatigil kami saglit nang malaman namin kami na lang pala yung natira sa building at pasado 8:00 na ng gabi. Tumakbo kami ng mabilis at naiwan yung mga project namin. Kinabukasan ay sinabi namin ang nangyari sa kaklase namin pero hindi sila naniwala. At sobrang sabik naming mapaniwala sila. Hinanungkat namin yung camera at sa hindi inaasahan. Navideohan ko ang pagdaan ng nilalang. Sa reflection ng bintana ay nakita namin yung shadow na parang manikin ang action niya dahil walang gumagalaw sa kamay niya o sa ulo. Pagkatapos noon ay sinabi namin sa teacher namin pero hindi ito nagkomento tungkol doon. Ang sabi na lamang niya sa amin ay huwag daw naming kakalimutang magdasal araw-araw bago pumasok ng school dahil nagkalat daw ang mga elemento sa paligid. Samantala hindi doon nagtatapos ang kwento ko doon sa maalam manikin na anino doon sa eskwelahan namin. Dahil sa mga paglipas ng araw. Habang nagkaklase kami at dahil nga nasa tabi ako ng bintana ay nakahagip ang peripheral vision ko na may dumaang black figure sa school corridor. Pabalik-balik po ito. Hindi ko talaga maiwasang kilabutan at dahil sa jealousy naman ng bintana, ang ginawa ko ay sinarado ko yung sagawi ko para hindi ko na makita yung itim na figurang parang manikin na dumaraan sa school corridor namin papadudot. Pero isang gabi, mag-aalas 7 na ng gabi noon at may klase pa kami. May ilaw naman sa school corridor namin kaya makikita mo talaga kung may dumaraan. Habang nagki-quiz kami noon, muli na namang nahagip ng peripheral vision ko. Na dumaan ulit yung maalam manikin na itim na figure. Kaya sinarado ko ulit yung jealousy sa pwesto ko. Pagkatapos ay nagpatuloy lamang ako sa pagtitake ng quiz. Mamayang kaunti ay nakarinig ako ng sitsit na nagmumula sa tapat ng bintana kung saan ako nakapwesto. Napalingon ako saglit. Kinilabutan ako nang makitang may aninong nakatayo sa likod ng jealousy sa pwesto ko. At dahil nga nasa around 6 to 7 feet ang taas nito ay kitang kita kong yumuko ito ka-level sa ulo ko. Kaya agad kong ipinikit ang mata ko tapos ay finokus ko na lamang ulit sa quiz ko ang atensyon ko. Tapos ay naramdaman ko na parabang binubuksan na niya yung jealousy mula sa labas. Dahan-dahan kong nilingon ang jealousy at doon ay nakita kong unti-unting ang bumubukas ito. At nanlaki ang mga mata ko nang matanaw ko mukha ng misteryosong itim na figura. Maputla, walang buhok, walang kilay, pero pulahan ng buong mga mata niya. At ang mga ngipin niya ay parang sa piranha at maliliit pero matutulis. Papadudot na bigla ako sa aking nakita at kahit na lalaki ako ay napasigaw talaga ako sa sobrang takot. Nagtingin na naman sa akin ang mga kaklase ko pati na rin ang guro ko. Nang bumaling ulit ako sa bintana ay wala na doon ang nilalang pero takot na takot pa rin ako dahil rumehistro talaga sa isipan ko ang itsura niyang sobrang nakakatakot. Naihipa nga ako sa pantalon ko na siyang napansin ng mga katabi ko. Pero kahit na nakakahiya ay iyak ako ng iyak at ikinuwento ko sa kanilang lahat ang nasaksihan ko. Ang siste pa ay habang dinidescribe ko ang itsura noong nilalang na nakita ko sa labas ng bintana ay biglang nag-brown out so nagpanik lahat ng mga estudyante. At dahil gabi na nga noon ay syempre madilim. Kahit na 16-18 years old na ang mga kaklase ko noon ay parang bata silang umiiyak sa sobrang takot. Hindi nga nagtagal ay bumalik ang ilaw pero laking gulat ko nang biglang makita ko yung itim na nilalang sa aking harapan. Tapos bigla akong sinakal nito at inangat.
Nagsisigaw ang mga kaklase ko nang masaksihan nilang bigla akong umangat sa aking kinakaupuan. Oo, hindi nila nakikita ang itim na nilalang at ako lang ang nakakakita doon. Pero nakita ng mga kaklase ko na lumulutang ako habang nagpupumiglas sa pagkakasakal sa akin ng nilalang. Natakot noon ang mga kaklase ko at nagsipag-atrasan sila habang ang teacher ko naman ay napasiksik sa isang sulok at nagsisigaw. Mamayang kaunti ay ibinaba ako ng nilalang kasabay ng pagkawala ng aking malay. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa isang madilim na lugar na hindi ko alam kung ano o kung saan ito. Basta madilim at kahit na sumisigaw ako ay parabang nagbabounce back lamang sa akin ang ingay ko. Ang hindi ko alam noong mga panahong yon ay sinasapian na pala ako. Ayon sa kwento ng mga kaklase ko, ay nangisay daw ako papadudot ng halos 1 minuto. At ang tumigil yon ay dumilat daw ako pero yung mga mata ko raw ay naging kulay puti. Tapos parang nagsilabasan daw ang mga ugat ko sa mukha. As in para daw ako nagmukhang zombie. Nagsasalita daw ako ng lengguwaheng hindi nila alam. Basta hindi Ingles, Tagalog o Bisaya dahil dito ay tumawag na raw ng tulong ang teacher namin sa kapwa niya teachers para saklolohan ako. May sumaklolong 4 na lalaking SHS teachers at hinawakan nila ang mga kamay ko at pa ako habang ako naman ay nagpupumiglas. At sinusukahan sila ng kulay green na may halong itim na ligado. Basta parang ganon. Habang ako naman ay parang na-struck noon sa madilim na lugar. Tahimik at walang katao-tao. Dahil sa takot ay napaiyak na ako. Kilala ako bilang lalaking astig dahil noong time na yon ay vice president ako ng fraternity ng school namin. Pero ng mga sandaling yon papadudot ay napaiyak talaga ako. Humingi ako ng sorry sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan ko, lalo na sa pagiging pasaway kong anak. Although hindi naman ako napapaaway noon sa school pero that time ay puro barkada at inom ang inaatupag ko na siyang ikinagagalit noon ng mga magulang ko. Ipinangako ko sa Diyos na hindi ko nabibigyan ng sama ng loob ang mga magulang ko. Pagkatapos noon ay umiyak din akong humingi ng tulong sa Panginoon na sana'y iligtas niya ako doon sa nilalang na gustong kumuha sa akin. Papadudot iyak ako ng iyak noon hanggang sa bigla na lamang akong nagkamalay at na-realize kong nasa ospital na pala ako. Nagkamalay man ako pero ilang linggo akong tulala at hindi makausap noon. Bagamat naririnig ko noon ang usapan ng mga magulang ko at ng advisor ko. Ang sabi noong pinaalbularyo nila ko ay sinabi sa kanila na ng albularyo na napagtripan daw ako ng masamang elemento na gustong kunin ang katawan ko. Pero dahil siguro daw sa pananampalataya ko sa Diyos, kaya natalo ang nilalang na yon at pinakawalan ulit ang katawan ko. Nang marinig ko yon ay napaluha ako at nagpasalamat sa Diyos. Samantala ay nanatili pa rin akong tulala at hindi makapagsalita dahil na rin sa trauma ng mga naranasan ko. Siguro after 1 month ay sakalang bumalik ako sa pag-aaral. Pero papadudot simula noon ay naging tahimik at malungkot din ako. Napansin yon ng mga kaklase, kaibigan at kabrad ko sa fraternity. May mga pagkakataon na natutulala pa rin ako at parang wala rin sa sarili. At nagugulat sila kasi tumatawid pa ako papunta sa JHS building para umakyat sa rooftop at doon ay nakikita nila akong tulala at wala sa sarili. Hanggang isang araw ay natagpuan na lamang ako ng mga junior high school students. Natatalon ako mula sa rooftop. Buti na lamang at mabilis nila akong napigilan noon at nahawakan nila ang kamay ko kaya hindi natuloy ang tangka kong pagtalon. Agad nila akong dinala sa klinik at doon ay bigla akong nagkamalay. May problema ka ba sa buhay mo kaya naisipan mong magpakamatay? Tanong sa akin ng aming guidance counselor. Wala naman po akong problema, ma'am. Nagtataka rin po ako kung bakit tatalon ako doon sa rooftop. Ang sabi ko. Pagkatapos noon papadudod ay ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ganito kasi talaga yung nangyari. Lunch break noon habang nasa kantin ako. May nakita akong isang babaeng estudyante, napaka-misteryosa nito at nakatingin sa akin. Nang magkatitigan kami ay ngumiti ito at umalis. Ewan ko ba pero bigla kong naisipang sundan ang babaeng yon. At yun nga sinundan ko siya habang papunta siya sa JHS building.
Pagdating sa rooftop ay nakita ko siyang nakatayo, malungkot at umiiyak. Siyempre nilapitan ko siya. "Miss, bakit ka umiiyak? Ano bang problema mo?" Tanong ko sa kanya. "Baka matulungan kita," dagdag ko pa. "Wala kang maitutulong sa akin," narinig kong sagot ng babae habang umiiyak. Pero bago ako tuluyang makalapit sa babae ay isang kamay ang pumigil noon sa akin. Paglingon ko'y nakita ko yung batang itim na walang mukha. Siyempre natakot ako noon at sinikap kong matanggal ang braso ko sa pagkakahawak niya. Pero nang bumaling ulit ako sa babae ay nakita ko na lamang na bigla itong tumalon. Siyempre nagpanik ako at nagsisigaw at pinilit kong makalapit sa lugar na tinalunan ng babaeng estudyante. Pero mahigpit ang pagkakahawak sa akin ng batang itim na walang mukha. Hanggang sa yun na nga, nagkamalay na ako at natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nasa klinik kaharap ang guidance counselor namin. Samantala pagkatapos noon ay pinatawag ng eskwelahan ng mga magulang ko at nirekomenda nila noon na ipatingin na ako sa psychiatrist. Agad namang sumang-ayon ng mga magulang ko dahil kinabukasan ay umabsent ako sa eskwelahan para magpakonsulta sa psychiatrist na kaibigan ng mama ko. Pagdating sa bahay ay agad akong kinausap ng mga magulang ko. "Anak, ano-ano bang mga problema mo? Sabihin mo sa amin, baka makatulong kami sa iyo," ang wika pa noon ni Papa. "Levi, hindi sagot ang pagpapakamatay," dagdag pa ni Mama na nag-aalala sa akin. "Mapa, wala po akong intensyong magpakamatay. Wala naman pong dahilan para gawin ko yon." "Pero Mapa, sana'y mapatawad ninyo ako kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo," dagdag ko pa habang umiiyak. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo, nagkaroon tayo ng bangayan kasi gusto lang naming maituwid ka. Pero kahit kailan ay hindi ka naging masamang anak sa amin," ang wika pa ni Papa. "Alam namin ng Papa mo na mahal mo rin kami kahit na mahigpit kami sa iyo," ang sabi naman ni Mama sa akin. "Patawarin niyo po ako kung nagiging pasaway ako sa inyo," ang sabi ko naman sa kanila. Agad naman ako niyakap ng mga magulang ko. "Oo anak, matagal ka na naming pinapatawad. At naunawaan ka rin namin dahil nagdaan din kami sa ganyan," ang sabi pa ni Papa. Pagkatapos noon Papa Dudut ay nakaramdam ako ng ginhawa sa aking puso dahil mahal pa rin ako ng mga magulang ko kahit na ganun ako. Kaya pinangako ko noon sa kanila na gagawin kong lahat para hindi maging pasaway na anak. Samantala kinabukasan nga ay dinala nila ako sa psychiatrist for consultation. Ikinuwento ko sa psychiatrist sa mga naranasan kong kababalaghan sa eskwelahan na yon. Pero ang findings niya ay matinding depression ang pinagdaraanan ko. Pinayo rin ito na huminto muna ako sa pag-aaral at mag-transfer na lamang sa ibang eskwelahan. At yun nga papadudot muling sumang-ayon ng mga magulang ko at huminto muna ako sa pag-aaral. Tapos ay nagpatuloy ang consultation ko sa psychiatrist ng ilang buwan para masiguradong okay na ang aking pag-iisip. Hindi nagtagal ay bumalik din ako sa normal. At nang mag-decide akong gusto kong magpatuloy sa pag-aaral, in-enroll na nila ako sa ibang eskwelahan. And to make the story short, maganda naman ang napasukan kong senior high school. Wala akong na-encounter na kababalaghan, tahimik pero maaliwalas. Mababait din ang mga teachers namin doon kaya doon ko natapos ang senior high school ko at naging honor student pa ako. Sa ngayon ay isa na akong college student dito pa rin sa Jensa nag-aaral. At katulad ng sinasabi ko kanina, isa akong working student. Nag-work ako bilang messenger sa isang food factory from 6 a.m. to 1 p.m. Tapos nasa school ako from 2 p.m. hanggang alas 9 ng gabi para mag-aral. Mahirap pero kaya ko naman. Loveless pa rin ako sa ngayon pero ayos lang kasi mas priority ko muna ang studies ko. At para hindi ko na ma-experience pa ang mga kababalaghan sa aking buhay, hindi ako nakakalimot magdasal sa Panginoon. Dahil alam kong yun lamang ang mabisang sandata laban sa mga masasamang elemento. Muli maraming salamat and more power sa inyo Papa Dudut. Naway magpatuloy ang success ng inyong programa sa radyo man o sa YouTube. Lubos na nagpapasalamat, Levi. Ang buhay
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.